Hello, good evening po. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po yung MC ngayong gabi. My name is Michelle Reynales po from So, magandang gabi po muli. Ako po si Michelle Reynales. Ako po yung MC ngayong gabi from HTM Educator in Commonwealth Center. So, pwede po pa-open ng cam lahat. Mga participants po.
Naka-open na po ba lahat? Sino po pala yung gustong mag-offer ng prayer? Any volunteer po? Kayo po Tay, okay lang po ba? Tatay Midora? No, wala. Tatay. Hmm. Ayan na si tatay. Ayan po. So, bago po tayo magsimula, mag-alay muna tayo ng panalangin. So, si Tatay Manuel Midora po yung magbibigay ng panalangin. Hello po, good evening, Tay. Good evening. Medyo lakas-lakasan niyo po, Tay. Medyo mahina po. Good evening. Magandang gabi. Hindi niya alam siya mag-pray. Hello po, good evening po, Tatay Manuel. Okay lang po ba mag-offer po kayo ng panalangin? Opo. Narinig ko ako. Medyo mahina po yung sounds. Ayan po. Okay na? Yes. Magandang gabi po sa lahat. Tayo po yung muko at tayo po yung manalangin. Panginoon naming Jesus, ang aming tunay na magulang. Maraming salamat po sa araw na ito. At muli po kaming mag-aaral ng iyong leksyon upang sa ganon matuto kami ng mga bagay-bagay na makakatulong po sa amin. At nagpapasalamat po kami sa araw na ito. At sa pamamagitan po ng online, nagkakaroon po kami ng pagtitipon kahit na kami po ay malayo, ay nagkakarinigan po kami. Maraming pong salamat. Sana po makatulong tong mga aralin na ito sa araw na ito. Kami po ay nagpapasalamat. Amen. Adyo. Aju. Yan, marami pong salamat, Tatay Manuel Midora, sa inyong panalangin po. So, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Happy Valentine's po pala, advance. So, thank you po pala sa pag-join nyo ngayong gabi sa Zoom. Bali, nasa kabanata 9 na po tayo ng ating module lecture. And ayan, thank you so much po pala doon sa mga regular na nag-join ng Zoom. Tatay Midora, Nanay Josephine, Tatay Manuel, and sa mga bago din po, family Milesio Carias, kay and po, good evening po sa mga bago ngayon, kay Sir Ariel Villapuerte po, Iranda and Esperanza Obias family, kay Pastor Ernesto Ilano, and kay Pastor Hermie Solieta. Good evening po. And so, wag na po natin patagalin. So,
Yung magbibigay po ng lecture, inaanyayahan ko po yung ating educational for HTM. Si Pastor, let's welcome Pastor Ernesto Ilano. Okay, so Yes po, nakita na ba yung screen? science stream po. Okay na po. Okay. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nyo ba ay inyong naririnig? Yes po. Okay, so muli, so magandang gabi po sa inyong lahat. At saka welcome po doon sa mga first time na nag-join dito sa ating HTM module lecture. So ito po yung ika-pang-siyam. So bali 10 modules po ito. So ngayon ay nasa ika-siyam na module na po tayo. So kahapon tinalakay po natin yung about sa home group, no? Ito po yung home group po ay isang magandang gawain so para po makatulong na maging magkaisa yung lahat ng mga blessed couple na nag-join ng blessing mula sa iba't ibang barangay. So ngayon, so ang ating tatalakayin po sa gabing ito ay ang kahulugan at mission ng Heavenly Tribal Messiah. Ang mission po ng Tribal Messiah ay upang maitaguyod ang huwara na pamilya at komunidad bilang pundasyon para sa matatag na bansa. So sa mga nakaraan po na ating mga tinalakay sa module patungkol po sa mission ng ating Panginoong Hesukristo. So na ang mission po talaga ni Hesukristo ay para po maitatag ang kanyang kaharian dito sa lupa maging sa langit. So sa papaano pong paraan po dapat maitatag yung kaharian ng Diyos dito sa lupa, yun po sana ay sa pagtataguyod ng isang huwarang pamilya at kung saan ito po mapakalat sa buong mundo. So kaya pag sinabing tribal Messiah, pag sinabing Messiah means tagapagligtas. So kung titingnan po natin, no, sa pamamagitan ni Hesukristo na palagana po yung Kristyanismo, no? Nakilala po si Kristo sa buong mundo. So imagine sa buong mundo, kung meron po tayo na pagpalagay po natin na 100 na kagaya ni Kristo. So mas mapadali po sana na maitataguyod ang kanyang kaharian dito sa lupa. So pag sinabing Heavenly Tribal Messiah, ito po ay responsibilidad na ibinibigay ni Father and Mother Moon sa lahat ng mga blessed family na tumanggap ng kanyang basbas na pagpapala. So ito rin po yung sinasabi ni Kristo na sa Biblia na dapat daw tayo ay maging be Christ-like, maging kagaya tayo ni Kristo. So natalakay din natin na si Father Moon ay nakatanggap po ng mahalagang responsibilidad na ibinigay sa kanya ni Kristo na kung saan ito po ay pagtatag ng kanyang kaharian dito sa lupa. So sa paano po may tatatag ang kaharian dito sa lupa, so palaganapin po sa buong mundo yung mga tinatawag na mga blessed family, no? Sapagkat sa pamamagitan po ng pagtanggap natin ng blessing na tinalakay natin, na yung pagtanggap po ng blessing, ito po ay pagkunikta, pagbabago po ng lahi. Dahil po sa pagkakasala ng ating unang ninuno sa unang ninuno na si Adan at Eva, so namana po natin yung kasalanan. So ang kahulugan ng blessing na tinanggap po natin ay pagbabago po ng lahi. No, sana kung maitatag ang kaharian ng Diyos, sino po yung mananahan sa kaharian na yon? Kundi ito po sana yung tinatawag na mga blessed family.
tayo po sana yung tinatawag na maging mamamayan ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. So napakahalaga po yung responsibilidad ng mga blessed family. So sana tayo lahat ng mga blessed family, blessed couple, tayo din po ay maging tribal Messiah. Hindi po natin kaya yung nagampanan ni Jesucristo na siya ay maging Messiah ng buong sangkatauhan. No, at least minimal, pag sinabing heavenly tribal Messiah, ito ay responsibilidad na sana doon sa mga tumanggap ng basbas ng pagpapala sa ating tunay na magulang, at least mag-take care po tayo ng 430 na mga blessed family. So, alam po natin kung hindi lang nagkasala si Adam and Eve, walang Kristo at walang sinasabing tunay na magulang at hindi lalabas po si Father Mother Moon at wala pong tinatawag na tribal Messiah. So, kaya lang po hindi po natupad yung plano ng Diyos, kaya kailangan po na magkaroon po ng mga tutupad sa layunin ng Diyos. So ito po ang nangyari. So ang mission po ng Tribal Messiah ay kung paano tayo makasuporta, tulungan yung mga suliranin o kinakaharap ng ating bansa, ng ating mundo, na napakarami pong problema. So alam po natin na napakaganda yung nais ng Diyos sa kanyang original na plano na maitaguyod ang kanyang kaharian. Subalit sanhi, bunga ng pagkakasala, ito po yung realidad. So, paano po natin maresolba yung mga suliranin o mga problema na ito na ating kinakaharap sa ngayon? No? So, paano ba i-transfer ito? So, ang pagkakasala ang dahilan kung bakit nawala ng Diyos ang kanyang pamilya, ang pundasyon ng langit dito sa lupa. So, para maitaguyod din yung kaharian dito sa lupa, mag-uumpisa po sa pamilya. Nag-umpisa ang lahat ng problema sa ating unang ninuno dahil hindi po sila nakapagtaguyod ng isang ulirang pamilya. Sila sana po ang tatayong tunay na magulang ng sangkatauhan. Kung sakaling natupad ng ating unang ninuno na si Adan at Eva, ang pagiging kaisa nila sa Diyos, sila po yung magiging perfect embodiment ni God. Si Adam and Eve po, sila po yung magiging perfect embodiment ni God. So, magkakaroon sila ng pamilya, so huhubugin nila ang kanilang anak na maging kagaya nila. So wala pong relihiyon na lalabas. Ang papasa-pasa po sa henerasyon is yung tinatawag na tradisyon. Kung ano yung kaugalian, katuruan ng mga magulang, yun din po ang susundin ng mga kanilang mga anak. So kaya tradisyon ang papasa generation to generation. So ang nilikha ng Diyos, pamilya. So kaya lang po, dahil sa kanilang pagkakasala, nagkawatak-watak po yung pamilya. Kaya marami pong nagkakaroon ng mga problema sa bawat pamilya. Hindi po naitaguyod yung kaharian ng Diyos na matatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. So, kaya kailangan po natin na tayo ay maligtas. Kailangan ng tinatawag na kaligtasan. Ang dinatalakay natin na ang tao lamang ay maliligtas sa pamamagitan ng Messiah. Ito yung mission actually ng ating Panginoong Hesukristo. Iligtas tayo sa kasalanan. Sapagkat bagamat ang tao daw ay nalugmok sa kasalanan, hindi hahayaan ng Diyos ng tao ay mapabayaan. So gagawa at gagawa ng kapamaranan ang Diyos para mailigtas ang kanyang mga anak. And then, ito po ay pangungunahan ng ating Panginoong Kristo. Yun po ang misyon ni Kristo. Kung hindi nagkasala si Adam and Eve, wala pong ililigtas. Kaya nga nasasabi ko lagi, hindi kailangan ng bumbero pag wala pong sunog. So, dahil sa pagkakasala ng ating unang ninuno, kaya napakahalaga sa buhay ng tao ang makilala ang tagapagligtas. No? Yan. So, ang kaligtasan ng pamilya ay hindi lamang individual kaligtasan. So, itinuturo po dito sa Family Federation for World Peace na ang kaligtasan po ay hindi lamang po para sa individual. Dapat ang kaligtasan po ay pampamilya. Hindi po maging masaya sa isang tatay kung ang asawa niya ay napunta sa hell, siya naman ang napunta sa langit. O kaya yung mga magulang ang nasa langit, ang mga anak ay nasa hell.
o kung ang anak ang nasa heaven at ang mga magulang ay nasa hell. So dapat po ang kaligtasan po ay pamilya, no? Napakahalaga po na sana pamilya po pamilya po yung pagpunta sa kaharian ng Diyos. Kaya ito po yung isa sa mensahe, isa sa sinasabi ni Father Moon. Dapat manirahan sa langit bilang isang pamilya. Ang kaligtasan ay hindi para sa isang kaparis na pumunta sa langit habang ang kanyang asawa ay pupunta sa impyerno. Pareho silang kailangang pumunta sa kaharian ng langit. Hindi para sa atin na masiyahan sa langit habang ang ating ama at ina ay nagdadalamhati sa impyerno. So dapat tayong manirahan sa kaharian ng langit kasama ang ating mga anak na lalaki at babae. No, so napakahalaga po, no, na pamilya. Kaya yan po yun din ang itinuturo dito sa Family Federation for World Peace. No, kung papaano mapagpatibay, mapaganda, mapaayos ang pagsasama ng bawat pamilya. So sana po lahat ng pamilya ay maging maganda ang pagsasama para ito po yung magampanan ng lahat ng mga pamilya. So magiging kalugod-lugod po ito sa Diyos. So yan din po yung pinopromote ng Family Federation for World Peace. Kaya nga ito, ang pamilya ang pangunahing istruktura ng kaharian ng langit. No? So kahit dito sabi ang isang mamamayan ay binubuo ng mga pamilya. So kaya sino ngayon ang magiging mamamayan ng kaharian ng langit? Halimbawa, may tatagman yung kaharian ng langit dito sa lupa o maging sa langit, sino po yung magiging mamamayan? Kundi ito po yung mga tumanggap ng basbas ng pagpapala mula sa ating tunay na magulang. Kaya nabanggit ko kanina na yung pagtanggap po ng blessing, ito po ay pagbabago ng lahi. Ito po yung pag-angkin sa atin na tayo po ay maging karapat-dapat na matawag na mga anak ng Diyos. Ang Misaya ay dumating para matupad ang huwaran ng pamilya. So ito po yung pinaka-mission ng Misaya. Ito yun ang mission din ni Jesucristo. So, ang nangyari po, hindi po natupad ng ating unang ninuno na si Adan at Eva yung tatlong basbas ng pagpapala. So para lang po sa review sa mga participant. Ano ba yung tatlong basbas na pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa ating unang ninuno na si Adan at Eva? So una, na dapat si Adan at Eva ay maging mabuting mga anak niya, maging isang ganap na lalaki at ganap na babae. And then doon po papasok yung blessing. Then tatayo sila makakabuo sila ng ulirang pamilya. Subalit hindi po natanggap ng ating unang ninuno yung blessing. Kaya yan po ang binibigay po ng ating tunay na magulang na matanggap natin yung blessing. So hindi tinanggap ng ating unang ninuno, kaya dapat natanggapin sana ng lahat ng tao yung blessing. So hindi po nangyari yun kay Adam and Eve. So ang mission sana ni Jesus Christ ay ipagpatuloy yung mission o yung responsibilidad na hindi po natupad ng ating unang ninuno na si Adam and Eve. Alam po natin na si Jesus Cristo perfect. So na-accomplish, na-fulfill ng ating Panginoong Jesucristo Cristo yung first responsibility. He is a perfect. Kaya nga, ang tinuturo niya, gusto niyang mangyari sa lahat ng tao, be perfect as Heavenly Father is perfect. So tinuturuan niya ang tao na sana ay maging perfect o maging kagaya niya. And then magbuo ng isang pamilya. Kasi ang pamilya ang istruktura ng pag-establish ng kaharian ng Diyos. Imagine kung nagkaroon ng pamilya ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po mag-uumpisa yung lahi ni God. Dahil sa pagkakasala po ni Adam and Eve, lahat po ay may pag-angkin si Satan sa lahat ng tao. Kaya si Jesus Christ lang sinabi, the only begotten Son. So kung mayroong begotten Son, dapat mayroong begotten daughter, na kung saan sila po ang magbubuo ng pamilya, ulirang pamilya. So lahat ng mga nginganak, yun po ay connected kay God, lineage ni God. So tayo,
sana ang tatanggap. Kung hindi po kung nagawa po ito ng ating Panginoong Kristo, wala pong Reverend Moon at Mother Moon. Sila po yung magbibigay ng blessing sa lahat ng tao. No? Kaya lang hindi po nangyari. Kaya ipinagpapatuloy po yung mission na dapat sana ay mission ni Adam and Eve at mission ni Kristo. Ngayon po, ang gumagana po ng tungkuling ito ay walang iba po kundi si Father and Mother Moon bilang tumatayo na magulang ng sangkatauhan. So ang ibinabalik po rito, yung katayuan natin, paano tayo maikunik bilang karapat-dapat na matawag na mga tunay na mga anak. Wala yan sa relihiyon. Paano tayo maidugtong, maikunik, paano tayo maangkin na tayo maging karapat-dapat na matawag na mga anak ng Diyos. So yun po yung kahulugan din ng blessing. So pangunahing prinsipyo po ng HTM, ang mga pamilya bilang pangunahing bahagi ng kaharian ng langit. So tulad ng sinabi ko, yung mga pamilya na tumanggap ng basbas ng pagpapala, sila na po yung tatawaging mga citizen ng Kingdom of Heaven. So kailangan pag may citizen, pag mayroong kaharian ng langit, dapat may mga mamamayan. So pamilya bilang batayan ng tribo, tapos sa pamamagitan ng pagtutuo ng pansin sa mission ng Heavenly Tribal Messiah, ang mga pangunahing pinagpalang pamilya ay hinihikayat mabuhay para sa mas mataas na layunin. Kaya yan din po ang ginagawa po ni Father Mother Moon na tumatayong tunay na magulang, na kung saan sila po yung tinatawag na tunay na magulang, tayo din po na tumanggap ng basbas ng pagpapala, dapat din po tayo ay maging mga tunay na mga magulang. No? Kaya kaya nga, bakit tuloy-tuloy po yung mission? Kaya nga, kung sino po yung mga tumanggap ng blessing, so dapat, kasi dalawa po kasi yung mga tumanggap ng blessing. Tayo po na mayroon pong tumanggap ng blessing nang sila pa ay single, tapos mayroon pong tumanggap ng blessing na sila po ay mag-asawa. So kalimitan po, lahat ini-encourage po. Lahat ng tumanggap ng blessing, dapat po sila ay magiging tribal messiah. So ang pagiging tribal messiah, at least mag-encourage po sila na sana at least mayroon po silang tinitaker na minimum na 430 na mga blessed couple. Parang sila ang tatayo na kaya ang tawag spiritual parent, spiritual father and mother na magtitaker sa kanilang mga napabless. No? Kaya yun ang tawag sa kanila, sila po yung tribal messiah o tribal leader. So ang pamumuhay para sa isang mas mataas na layunin ay isa sa pinakamalagang aspeto ng paglaki ng ating pamilya sa mga huwaran na pamilya. Kaya dapat tayo po ay magsilbing modelo. Kaya nga lalo pa ng mga nandirito na nagre-receive ng blessing. So kaya nga sabi ko, hindi may bakit po magulo ang mundo? Kasi mas marami po yung mga tao na hindi po nakakakilala sa Diyos. So tayo po sana na mga blessed family, so ipalagana po natin, i-share po natin sa lahat ng mga kapitbahay, kakilala, kaibigan natin na sila po ay maging kapamilya natin. Paano sila natin maging kapamilya? Pag sila din po ay tumanggap ng blessing. So kaya sa pamamagitan po ng tinatawag na intercultural marriage blessing, so napagkakaisa po ni Father Mother Moon ang lahat ng tao. Kaya meron pong tinatawag na blessed family ng mga Pilipino, blessed family na taga Thailand, Japan, sa iba't ibang bansa, naging isang pamilya po tayo dahil sa pamamagitan ng blessing. So mapagkakaisa po ang lahat ng tao sa pamamagitan lamang ng blessing. Kaya iyan din po ang pinakamabisang paraan. Kaya nga sabi po ni Father Moon, ni True Parents, na isang mabisang paraan para mapagkaisa ang lahat ng tao, even pag-asawahin yung magkakaaway na bansa. Yun po yung pinakamabisang paraan. So sa pamamagitan din ng pag-aasawa ng iba't ibang lahi, so nagiging malapit tayo sa isa't isa. Parang pag ako ang may anak at may anak din na nakapag-asawa, so nagiging malapit nila sa pamamagitan ng marriage, sila po ay naging balai. Hindi po ba? Nagiging balai, no?
Kaya sa pamamagitan mo nito na na ikukunik-kunik ang lahat ng mga tao, anuman ang lahi, anuman ang relihiyon, sa pamamagitan ng pagsasali po dito sa intercultural marriage blessing, so napagkakaisa po ang lahat ng tao bilang isang pamilya. So yun po yung mission at na ginagawa po ni Father and Mother Moon na siyang tumatayong tunay na magulang ng sangkatauhan. So, ang pagliligtas ng bansa ay nagsisimula sa pagliligtas sa una sa pamilya. Tinutukoy ng edukasyon na pamilya ang hinaharap ng tadhana ng buong bansa. Kapag maraming mga pamilya ang nabubuhay sa pamamagitan ng prinsipyo ng pampublikong serbisyo, ang bansa ay umuunlad. Kapag maraming mga pamilya ang naninirahan sa isang pribadong pamantayan, ang bansa ay mapapahamak. So totoo po yan. Gaano man daw kaimprobado ang bansa, pag sila po ay nagiging makasarili, babagsak po yung bansa na yan. So pero po pag ang isang bansa ay sama-sama, tulong-tulong, o na-practice po yung tinatawag na living for the sake of others, kayang magsakripisyo sa kapakanan ng mas nakakarami, so mag-uunlad po yung bansa po na yan. Kaya yan po yung pamantayan na itinuturo, na laging itinuturo ni Father Mother Moon, na bawat blessed family, blessed member, na sana po ma-practice natin kung paano po tayo mamuhay sa kapakanan ng mas nakakarami. Magkaroon po tayo ng tinatawag na pagsasakripisyo. Ma-practice natin. Unti-unti na po kasi nawawala ngayon yung tinatawag na ibig yung pagtutulungan. Nawawala na po yung sinasabing bayanihan system. So dapat maibalik po natin yun. So paano tayo magkaroon ng pagtutulungan, pagkakaisa. So kung ang mga tao sa isang lugar, sa barangay, bansa, nagtutulungan, sama-sama, namumuhay para sa kapakanan ng mas nakakarami, so uunlad po ang isang bansa. Pero kung ang mga namumuno o ang mga nakapalibot sa isang bansa ay makasarili po, so yun po ang dahilan kung bakit naghihirap o napapahamak at nagdurusa ang mga mamamayan. So kaya dapat, yun po yung dapat attitude na mayroon ang mga tinatawag na mga blessed family. So dapat practicein po natin yun. So ano ang ating pagkakalilan bilang pinagpalang pamilya? So tayo po na tumanggap ng blessing sa tunay na magulang. Ano ba ang pinagkaiba nyo natin nung tayo po ay tumanggap ng blessing at nang tayo ay hindi pa tumanggap ng blessing? So dapat tayo po na tumanggap ng blessing, dapat po tayo po rin sana yung maging channel ng blessing sa iba. Ibahagi po natin yung blessing na natanggap natin. Hindi po dapat natin itong sarilinin. Dapat po natin i-share yung blessing. Napakahalaga po yung blessing, pero pag ito po sinarili natin, mawawalang bisa po yan. Dapat po i-share natin yung blessing na tinanggap din natin. So pinapahayag ang pagpapala ng Diyos, i-share natin yung blessing ng Diyos. Ganon din po sa mga mananampalataya o sa isang mga religious people. Kahit simba ng simba, they are filled blessed. Na-inspired sila sa mga Sunday message, Sunday service message. Pero pagdating sa bahay, silang nakalam, hindi na i-share, hindi na ibahagi. So sa kanila lang. So bakit po laganap yung kasamaan? Kasi sila po nag-i-spread, nagmo-multiply. So sabi nga huwag daw sisihin yung mundo kung bakit magulo dahil sa taong masasama. Kundi sisihin yung mga taong mga mabubuti na wala silang ginagawa. So hindi lang sapat na tayo ay mag-receive ng blessing o yung mag-receive ng God's word. Pero kung wala naman tayong ginagawa, tayo lang, na-inspired tayo, pero hindi po natin na-share, na ibahagi, so mas mabilis yung pagkalat ng mga tao na nakaka-impluwensya sa kasamaan. So kung tayo po ay naging mabuting mga pinagpalang pamilya, sana po, dapat tayo po ay mag-spread, dumami. Halimbawa sa isang lugar na inyong nasasakupan o isang barangay, hindi dapat 3 taon, 2 taon. Kung kayo po ay 20 diyan sa isang barangay na blessed family,
Hindi dapat sana pagdating ng 10 taon o 5 taon lumipas, 20 pa rin kayo. So ibig sabihin, baka buti kung baka tayo rin ma-influensyan pa na nasa labas. So tayo po mag-influensya sa kabutihan. Na sana po ang maghari sa mundong ibabaw na ito ay kabutihan at pag-ibig, hindi yung kasamaan. Lumalaganap yung kasamaan kasi mabilis po sila mag-spread. So dapat mas mabilis po yung paglaganap yung mga tinatawag na mga blessed family na nag-share ng blessing na tinanggap sa tunay na magulang. So yun po. So ang pagpapala ay pagpaparami. So napakahalaga yung tinasabing pagpaparami. So paano tayo magparami? Mag-share, mag-witness, mag-invite. Kaya kung halimbawa, kung kayo may anak na may asawa, i-share natin. May kapitbahay kayo, may kakilala kayo, may samahan kayo, may organisasyon kayo. I-share ninyo po sa inyong mga kakilala para din po sila ay ma-bless. No? Kaya kung walang pagpaparami, mawawala sa atin ang pagpapala. Mawawala sa atin, walang saysay. Mawawala ng saysay yung pagiging blessed family natin. Kung hanggang 1 taon, 2 taon, 3 taon, ay wala po tayong, na hindi tayo nag-increase. Kaya kami po na nag-join ng blessing, isa sa requirements po sa amin, kasi kami po nag-join single kami. Isa sa requirements po namin na dapat po kami bago kami ma-bless o ma-match o ma-bless, magkaroon ng partner kasi kami po binigyan ng partner, no? So isa po sa requirement, at least dapat minimum dapat na magkaroon kami ng tinatawag na 3 spiritual children. Ano yung spiritual children? Yung 3 mo na na-invite na naging kagaya mo. Yun po ang minimum requirements. So ngayon po, kung tayo po naman ay na-bless, so ganun din po yung responsibility natin. Dapat tayo ay mag-share ng blessings sa iba. Invite po natin. Kaya dapat magkaroon tayo ng living testimony na simula nung ako'y nag-join ng blessing, marami akong natutunan, marami ang nagbago sa akin, na-feel blessed ako. Dapat i-share. No? Dapat ay tayo ay active na i-share natin, ibahagi natin, no? I-share po natin kaya dapat po talaga mag-multiply po tayo. So mawawala sa atin ang ating pagkakakailanlan bilang mga pinagpalang mag-asawa. So marami pa, dapat hindi tayo bumalik sa mga kinagisnan natin. So bilang blessed family, so hindi na po tayo bumalik sa mga kinaugalian nating mga gawain na hindi maganda, no? Kasi tayo dapat ang magsilbing modelo, no, sa ating mga kabarangay. So ang pagpapala ay parang isang umaagos na tubig. So yung blessing daw ay inahahalin tulad, ikinukumpara sa tubig na malinaw. No? Gaano man daw kalinaw ang isang tubig, no? Dapat tayo daw ay umaagos. Kasi pag ang tubig, kahit yan ay malinis, nakalagay sa baso o nakalagay kung sa isang lalagyan, stagnant, hindi gumagalaw. For 3 years, 4 years, pag yan ay stagnant, babahayan ng kiti-kiti, no? Hindi po magiging maganda. So dapat daw ang tubig umaagos para mapanatili niya yung kanyang pagiging clear o pagiging malinaw. So tayo din daw para makip natin yung blessing, dapat po patuloy tayo nag-invite. No? Kasi lalo ka ma-inspired, no, pag mayroon ka ring gina-guide, no, patuloy na ikaw ay nag-share din kung ano po yung na-experience mo nung tayo ay tumanggap ng blessing. So yun po, napakahalaga na tayo ay mag-invite. So ito rin ang sabi ni Father Moon at True Parents, kahit na kung ikaw ay tulad ng malinaw na tubig, ano ang mangyayari kung ang tubig ay mananatiling walang kilos? Ang edad nito ay makakapinsala. Sa makatuwid, dapat itong buragatam. Ang mga buhay ng mga nilalang na namamatay ay magbabalik saan man aagos ang tutong tubig ng buhay. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan para sa mga tribal messiah na kumilos para sa kanilang mga responsibilidad. Isa sa napakahalagang responsibilidad ng blessed family ay maging tribal messiah. So kaya, either man tayo ay under ng tribal messiah
So meron ng imbita sa atin, so dapat tulungan na tayo magparami, no? So dapat mag-share, dumami. Kaya meron po tayong continuous na blessing. So kasi lalo na po ang Philippines po ay meron pong let's say 120 million. So paano po natin masasabi na ang isang bansa ay para ma-claim? At least 1/3 of the population daw ng Philippines, dapat yan po yung goal natin na sana po sila ay tumanggap ng blessing. No? Yun po. Kumbaga para ma-claim ni God, yung kinita mo at least 10%, no? Ay i-offer. So at least meron po tayo din at least minimum 30% na may offer kay God na ito po yung mga tumanggap ng basbas ng pagpapala, nag-receive ng blessing. So yun po yung goal natin sa year 2027. So kung kami lang, hindi po namin kaya yan. Kaya dapat po tayo ay sama-sama, magtulungan po tayo na paano po natin ipakalat, i-share yung blessing sa lahat ng tao. So by the year 2027, sana lahat ay blessed family na. No? Para tayo ay parang isang pamilya. Tayo kasi ay tinatawag na one family under God. No? So yun po yung napakahalaga. So kung nais natin maging isang buhay na pinagpalang mag-asawa, kailangan natin magpakarami. No? Kaya blessing din. So the more na yung mga mag-asawa na nag-receive ng blessing, pag sila nag-share, so marami din pong blessing. No? Magiging blessing din po para sa kanila. So kailangan natin talaga na magparami. Kailangan natin mag-share, mag-invite. So ito po, yun yung goal po natin is maging tribal Messiah. So at least, kaya nga, kung sa amin noon, required na dapat at least bago mag-join ng blessing, may 3 spiritual children. So since itong mga HTM o yung mga blessed family, kailangan nila kung sila lalo na kung sila nakapag-start ng family, so at least mayroon silang 3 na napabless, and then dapat ito yung pattern na dapat sundin, no? At least may 3 couples, and then itong 3 couples na educate, and then yung 3 mag-invite din ng tigta-3, maging 12 couples, 24 couples, no? Hanggang sa ma-reach natin yung 430 couples, no? Pag na-reach po natin yung 430 couples, tatawagin kayong victorious heavenly tribal Messiah. As long mayroon po kayong mga nameless, record na ito ay inyong talagang napabless. So yun po yung ginagawa. Kaya yung mga nag-join po ng blessing, meron po kayong tinatawag na tribal Messiah kung kanino po tayo under na tribe. Kung sino po yung nagpa-blessing, so meron po tayong iba't ibang mga under na tribe, no? So ito po yung goal natin, no? Yung stages na ito. So yung 3 couples, so ikaw kasi iti-take mo yung 3 couples mo, parang servant ka, mag-serve ka sa kanya, parang attain mo siya. So hanggang sa maano natin servant, adopted child, then stepchild, true child, mother and father and God, hanggang ma-reach po natin yung heart level ni God. Kasi ang tao daw, mayroon pong iba't ibang karakter, uugali, pag-uugali ang lahat ng tao. 12 daw yan. Kaya imagine sa 430 430 couples na iyong ma-taker, posible na nandoon yung 12 klase ng ugali ng tao. No, kaya pag ito po ay i-taker mo parang na spiritual children, parang mga anak mo, i-taker mo, so talagang magugrupo yung heart natin, no? Madidevelop po natin yung capacity na magmahal ng iba't ibang klase ng tao. So yun po yung mission. So kaya yan din ang itinuturo ni Jesus Christ No? Actually si Jesus Christ hindi po siya nagtuturo na kung anong relihiyon ng inyong anibang. Ang itinuturo niya paano po ma-practice yung pag-ibig. Love one another, love your neighbors, no? Even love your enemy. So kaya dito, sa 430 na yan, dito mo ma-practice kung talagang kaya mong maintindihan. No? Minsan pag nagpa-follow up tayo, minsan nire-reject tayo, minsan ay ginagawa naman natin ito para sa kanila, minsan na may misunderstand tayo. Kaya dito po madidevelop yung pagiging pasensyosa natin. So paano natin unawain, paano natin intindihin, sa paanong paraan natin sila mapapakisamahan. Kaya training din po sa atin ito. Paano po natin ma-practice yung tinatawag na
true love na itinuturo ni Jesucristo. No? Paano natin ma-practice kung paano natin mahalin yung kapwa. Imagine 430, mahalin mo yan yung kapwa mo na yan na itinuturing mo pang mga anak. So kaya ito po yung huling panalangin ni Father Moon. So bago po siya mamatay, no? Actually ito rin yung wish niya sa lahat ng mga blessed family, sa lahat ng tumanggap ng blessing. No, ito yung kanyang pinakahuling habilin na sana ay matupad o tuparin o sundin ng lahat ng mga blessed family. Sa araw na ito, nang ibinalik ko ang pagtatapos ng pangwakas na kasakdalan sa inyo. Ama, nalalaman ko na ibinigay ko ang buong buhay ko hanggang ngayon sa iyo, Ama. Ako ay gumugugol ng oras na ito ngayon upang dalhin ang aking buhay sa iyong konklusyon, upang dalhin ito sa iyong pangwakas na jongsong ayon sa iyong kalooban. So na ang mga tribal Messiah ay magtatag ng mga pangalan na maaring kumatawan sa mga bansa. Ang lahat ay magkaroon ng konklusyon. Natapos ko ang lahat ng gawain ito, na kumpleto ko no ang lahat na ito. Adyo. So sinabi, proclaim ni Father na nagawa niya yung kanyang responsibilidad, na nagawa niya yung kanyang misyon. Sana ito rin ang nais niya na mangyari sa lahat ng mga blessed family, na magkaroon din ng conclusion na ako bilang tribal Messiah, bilang blessed family, ay nagawa ko, na kumpleto ko, nagampanan ko ang aking responsibilidad na inaatang sa akin bilang isang tribal Messiah. Kaya yun po ang ini-encourage sa lahat ng mga blessed family, sa lahat ng blessed member, na sana din tayo ay maging kagaya ni True Parents. No? Na tayo din ay maging, si True Parents ay victorious, victorious Messiah. No? So tayo din ay maging victorious heavenly tribal Messiah. Dapat pagduating ng panahon na tayo din ay mamatay, at least may pagmalaki natin, may share natin, at least na kumpleto ko po yung aking mission na ako ay naging isang victorious tribal Messiah. Yun po yung ating responsibilidad po natin, no? So kaya nga ito po, paano po tayo maging victorious tribal Messiah? Kaya from external, so at least 430 couples, no, na mapasali o mapa-join sa blessing. Kaya yung mga nag-join sa blessing, so meron po kayong tinatawag na tribal leader o tribal, kung kanino kayo under na tribe. So kabilang kayo sa 430 nung nag-join kayo ng blessing. So tapos, hindi po dyan natatapos. Meron tayong 430 couples na tapos ang 3-day ceremony. So actually, ang goal nga sana 430. Pero at least minimum, kahit 43 lang, no, para sila ay maging victorious tribal Messiah, at least minimum at least 43 lang. Out of 430, kahit 43 man lamang ang makatapos ng 3-day ceremony. Ito po yung pinaka-challenge na ipagawa sa couples, no? Yung matapos nila yung 3-day ceremony, na pagkatapos ng makumpleto yung 5 proseso ng blessing. Pag-receive ng holy wine, pag-receive ng blessing, pagtanggap, 40 days purification period, and then 3-day ceremony. So dito po medyo may challenge, medyo may kahirapan na magpa 3 days sa mga nag-bless. So nag-receive ng blessing. So itong more internal, 400 couples na maging ganap na pinagpala mga pamilya, mga pangunahing miyembro na tinutupad ang blessed family tradition. So at least sana yung mga 43 din na nakatapos ng 3-day ceremony, so ang goal nila is paano sila talaga maging blessed family. So doon lang kayo masasabi na blessed, complete yung proseso ng blessing pag natapos yung 3-day ceremony. Kaya mayroon po ito tayo tinatawag na follow-up education. Ito po yung ginagawa po natin ay tinatawag na follow-up education para mas lubusan na maintindihan natin yung blessing na tinanggap natin. So pag natapos po natin yung 10 modules na ito, and then kunti kasi meron na po itong mga may mga tradition. Pag nagawa po natin ito, doon po tayo masasabi na yung category ng membership po natin, tayo po ay magiging regular member. So ang goal po namin sa lahat nag-receive ng blessing, kayo po ay maging regular member. No? Paano po na masasabi na kayo ay regular member?
meron pong categorization ng membership. Kaya bakit kami mayroong ginagawang follow-up education? Kasi hindi po namin gusto na kayo ay mag-receive lang ng blessing. So gusto po namin ay kung paano kayo maging regular member. And then isa sa qualification para po maging regular member, matapos po itong 10 modules. Kaya yung nagsusubaybay, nasa 9 module na tayo. So sa Friday, last na po yun. And then, pag nag-attend na po tayo ng tinatawag na Blessed Family Service, no? So doon na po tayo masasabi na regular member. Actually, mayroong ano lang yan, at least kahit ilang Sundays sa Blessed Family Service, meron po tayong tinatawag na reporting o database. Kaya kahit yung nagjo-join po rito, nire-record po namin yan. So magkaroon man ng online na Blessed Family Service, kung sino po yung nag-join, nire-record po namin yun kung kaninong tribe, and then nakalagay po sa database para po kayo ay ma-monitor kung ano yung category ng inyong membership. No? Kaya yun po ang ano. So kaya hindi po dito natatapos yung ating follow-up education. Meron pa po tayong last sa Friday. So sana makumpleto niyo po. And then, so kung mayroon na po tayong mga continuous education na Blessed Family Service, sana po mag-attend po tayo. So imagine kung lahat po na nag-join ng mga Blessed Family, and then ganito po yung konsepto natin, sinishare natin ito, so madali po natin sana na ma-establish yung Kingdom of Heaven. Hindi po ito kaya, no? Kahit yung mga nag-invite sa inyo o yung tinatawag na leaders o regional leaders o mga tribal leaders, kung kami lang po, hindi po namin ito kaya. Kaya dapat tayo bilang isang pamilya, kasi promote natin is one family under God. So bilang kaparte, kapamilya, so sana sama-sama tayo, tulong-tulong tayo na ipalaganap itong blessing na ito na ibinibigay ng ating tunay na magulang sa lahat ng tao. So okay, so muli, marami pong salamat. God bless you po. Thank you very much. Ayan. Marami pong salamat, Pastor Ernesto Ilano, sa nakagandang mensahe. So, ayan. So, since tapos na po yung lecture ni Pastor, magbibigay po tayo ng lecture doon sa topic na binigay niya po. So, sino pong gustong mag-share? Any volunteer po? Katanungan. Ayun, tawagin ko po si Pastor Hermie Sieta. Okay, let's talk po. Good evening po. Kami po yung pa-unmute po. Hindi po marinig. Hello po. Hello po. Bali, di po nakaano yung sa mute. Pa-unmute po ang Diyan po baba. Okay na, mute. Ayan, okay na po. Okay. Pwede na, okay na. Okay po. Magandang gabi po. I'm so blessed about the message of Pastor Ilano. He has delivered the message. That's very important in our time to understand the importance of teaching about the blessing. So far, we have a lot of experience on the tribal HTM from a different barangay here in Palawan. So a lot of challenge. So we really need the guidance of like the Pastor Ilano teaching
about the importance of heavenly tribal, and then to complete the 430 couples, and then what the responsibility we need to understand, so that we can able to stand against the, sometimes we use this Satan as a schemes because of the couples, although they have passed on uh, the blessing ceremony, but they did not understand the value of this message. So that's why we still struggle for their mind, because sometimes they are attacking us. We are not true in our the education that we teach them, we give them. So we suffer about that. So, but anyway, that's a challenge for us. The important is that we continue to study about this lecture, about that module, and this is we really need how I do the strategy of teaching. So now we are studying and no, on divine principles, but we do not complete it. It's still on study, going on to the schedules in our center. So, but I'm very thankful. Pastor Ilano is a good teacher. I understand what the value it is. So thank you so much. God bless you. Advance Po, Brother Hermie. happy Valentine's. Salamat po. Thank you po, Pastor Hermie. So, Yes. I'm so blessed na nakasali po kayo dito. So actually, I'm so also inspired of Kuya Paul, no? Actually, even he could reach out many pastor in Palawan. So I think Palawan should be the model town, model province. Adyo. So I hope na magkaroon din ako ng mga pastor na mga kagaya ni Pastor Hermie, no? So maraming mga kapastoran po diyan. So that's true po na one of the challenging, even being a pastor. So maka-encounter talaga tayo ng mga persecution. But the most important is how we can love them. So little by little, so we just care of them. So actually, the purpose of the Family Federation for World Peace is we are not converting religion, but we need to convert the lineage. Yes. No? Napaka-importante po na malaman ng tao na dalawa lang po yung lahi sa mundo. Either kay Satan ka o kay God. So ang tanong, paano ka mag-claim ni God? Through the blood lineage. Simple lang po. Paano mo masasabi, halimbawa, yung isang babae, tatlo kayong may tatlong group, paano mo masasabi na anak mo yun? Yung nasa sinapupunan niya sa pamamagitan ng dugo, lineage, DNA, hindi po ba? So that's why when we receive the blessing, we receive the blessing, this is, we are converting the lineage. They are not talking about religion, lineage, that through the blessing, we are claiming that we are belong to heavenly lineage. So because of Satan's, because of the fall in the Garden of Eden, so Satan have claimed sa atin, even sa Bible, sabi, kayo ay mga lahi ng mga ulupong. Sino yung ulupong? Si Satan. So in order that we claim by God, so we need to change our lineage. That's the process of the blessing. When we drink the holy wine, we receive the blood of the Messiah when changing the blood lineage. Hindi binago yung relihiyon mo, kundi binago yung lahi na ikaw ay maklaim
But even we receive the blessing, if we did not change, no meaning. That's why the important is how we can become, we need to go to basic. What is the basic life goals? We need to become perfect embodiment of God. We become like we become a model couple. So that's why even they receive blessing. Kung hindi sila nag-change, wala po yun. So kaya ang napakahalaga po, we are promoting relationship. No? Relationship is more important. That we need to understand that each one of us, we are children of God. No? We are children of, and then what is our relationship to God? So that's why even Father Moon, when he gave speeches all over the world, state to state, nation to nation, he challenged the people that each one of us is children. Our main goal is how we can develop our artistic relationship to God. How we can attain God, that God is the parent of all humankind. Yun po yung ano yun. So kaya Yes. actually, so that's Pastor, sa ano Pastor, po I have a natin, question. so sa ating gawain, so hindi naman po natin talaga i-push sa kanila, but just love them. No? So ipadama lang natin yung pagmamahal. Kahit hindi nila tayo maintindihan, kahit hindi nila tayo manawaan, at least, no? Kaya hindi ito yung parang indoctrination na idiin natin, idiin. So let them understand na talagang sila'y maniwala, no? Yes. So that's why we just love them. So thank you so much, Pastor Herm. So I'm very happy na naka-join. So kaya sana po pag meron, baka I can learn more also sa iyo, no? So thank you po. Medyo hindi ako nakakapasok na eksakto sa oras. Kasi Okay, so sometimes we are so busy. Sometimes we cannot follow the instruction on the online. We go to somewhere, follow up to the barangays. So that's why I cannot notice the. Now I see the message of the Sister Flor. So I open because I know this is very important. So thank you so much, Pastor Elano, for thank you po, Pastor Herm. yes, inspirational So, message. welcome din po natin. So we have also from Cabanatuan, Ate So welcome Ate Jassy. So we are just finished our lecture. So we are hearing the reflection of all the participants. So any reflection or question about our topic tonight? Meron pang may Pastor, tanong? I have a question, small how the way pattern of blessing is only through holy blessing ceremony to follow the instruction how we will enter into that blessing and then transfer us for the lineage of God. So what is the very pinpoint of our message? How to avail the blessing? Hindi ko po naaabutan. Pakiulit po kasi hindi ko narinig yung ano nyo. Gusto ko po sana ma-sure o malaman paano ba talaga makakamit yung blessing, all the blessing from our Heavenly Father, Heavenly Parent. Okay. So mayroon pong thank you so much for that good question, Pastor Herm. So actually, when we give an orientation to those participants for the IPBA, we have actually the 5 process of the blessing. First, we have short orientation. We discuss about God's original plan and then problem and then solution. Actually, so thank you so much also. You are already ongoing the study of the divine principle. So I hope na matapos nyo po.
So, ang divine principle po, it composed of 16 chapters. And then Yes. 16 chapters, and then it divided by 3 subparts. Na kung saan yung 3 subparts is yung first, what is God's original plan? What is the problem? Yeah. And then restoration. Yun po yung ano. So, before we give the blessing, so we give a short orientation. So, Yeah. para po to complete the process of the blessing, we call this engraption. So first, we need to receive the orientation and then receive the blessing. And then after that, yung tinatawag na tanggam ceremony. Actually, Oh, yes. before we are hesitate to do the tanggam ceremony, lalo na po pag sa maramihan, but this time, even the participant, this is the most highlight sa mga participant. Kahit sa public, kahit nasa covered court, excited nila na makita yung tanggam ceremony. Pero dati, Yeah, hindi po that's namin... very exciting. Yeah, that time, actually, nung time po namin, hindi po namin magawa-gawa yan. Kasi ito po, it's like kind of a breakthrough. Kasi Yeah. ang dating, parang, ano yan, hazing. Pero nung tinay naman namin, nasisiyahan sila. Gusto nila eh. Yes. No. In the last part of hugging. After, Yes, after tanggap, that, hugging. yeah, after the tanggam, and then they bow each other, and then they hug each other. So, lalo pa kang nagiging close sila eh. Yes, No, yes. and then after that, so there have 40 days purification period. So, ini-explain namin why they need to do the 40 days purification period. And then, why 40 days? 40 days is separation to Satan. So that's why even sa time ni Noah na gusto na ni God na i-judge, so sa time ni Noah po nagkaroon po ng 40 days na bahaan na pag-ulan. And then even kay yung binigay yung 10 commandments, even nag-fasting ng 40 days. No? Yeah. And then even Jesus Christ fasting 40 days. 40 days, the significance of the 40 days is being separated, how to separate to Satans. Actually, kung sa mga talagang members, actually ang 40 days, the purpose of 40 days, we need to develop our artistic connection to God, at in God. So if we go back to the principle, the three blessing, first responsibility supposed to be of our first ancestors is how to attain perfection. And then Adam and Eve couldn't reach the perfection. And then we receive the blessing. The purpose of 40 days, within 40 days, we need to develop our artistic connection to God. We need to become more vertical. And then we need to remove our physical desire. That's why within 40 days, no sexual relationship. Yeah. No? And then this is the most difficult overcoming. So we have 3 overcomings: eating desire, sleeping desire, and overcoming sexual desire. If you overcome the 40 days purification period, we call this sexual fasting. No, without We do that. We do that, Pastor. We do that. Congratulations. That's why you are truly blessed couple. So congratulations po. So if you did that, 5 process of the blessing, so you are blessed couple. So congratulations po, Pastor Hermie. We do So, that yeah, 40 thank days you. and then 3 days completely. We do that. Wow, congratulations po. So that's why yun din po ang natin i-encourage sa lahat po na, especially I'm hoping na actually I'm really inspired to Kuya Paul, no? Sana Palawan should be the model province. Wow. Yeah. No, para mag-expand, no? So Yeah. and then with the support We do that. of many We do that. pastors. Actually I'm inspired because so many pastor response for Kuya Paul. So sabi ko, paano kaya ako magkaroon ng mga kagaya ni Pastor Herm, Pastor ng mga nandiyan, no? So Cloud, sana ma-inherit Pastor ko. Ray Cloud, Pastor Cloud, Bishop Cloud, no? And okay. Pastor, sir. Kaya nga po, no? So, thank you din po sa inyo dahil kayo po ay naging open-minded, no? So, Yes. actually, yun ang mga challenge sa mga religious leaders. They're very dogmatic, but thank you so much that you are open-minded. So, we need, like you, Pastor Herms, to spread. Adyo. Adyo. Okay, thank you very much. Thank you. So, any
Hello, nandito din po ang ating Chunbo Couples, Honorable Chumbo Couples, Cabanatuan, Kuya Wincy. So maybe Kuya Wincy will share something. Baka may gusto pong i-share si Honorable Wincy Manabat. Palakpakan po natin. Thank you for joining. One of the Chunbo couple. Pa-unmute po, kuya. Hindi marinig. Do you hear me? Yes, clear. Yes, yes. Yes. Loud and clear. O nawala uli? Nawala. Nawala. Pa-unmute uli. Okay. Hello? Yes. Okay. O nawawala? Nako, hindi natin ma-share ang gospel, ang ano nito kung pawala-wala. Pang pindot lang po. Hindi marinig Baka- ang ano. Hindi ma-receive yung message mo niyan, Bishop. Bishop Wensi, hindi ma-receive yung message mo niyan. May bagyo, pastor eh. May bagyo. Maulan ba diyan? Marami, maulan. Halos. Ayan. Okay na? Okay na. Hello? Yes. So, good evening. Yes, good evening. Good evening to everybody. Ano po ba, may seminar kayo ng Divine Principle? So, ang masasabi ko lang how to receive a heavenly blessing. So sa akin, ang reflection ko to receive heavenly blessings is to know the divine principle and practice the divine principle in our daily life. Yeah, because divine principle explain that we are the sons and daughters of our heavenly parents. So it's not only believing God, but also we have to really feel that we are sons and daughters of our heavenly parents. Not just only believing, but we have to really feel in our heart, in our mind, that we are really sons and daughters. So when I encountered the divine principle way back 1983, I come to understand the purpose of my life. And also the divine principle give me very clear directions in life. So from 1983, I believe that this divine principle is the greatest blessings to humankind. So because when I hear the divine principle, I was so very inspired. That's why little by little, I studied the divine principle. And then because I believe that only divine principle can really change our life, and also can really establish good family, good society, good nation, and also good world. That's why from 1983 until the present, I keep on studying the divine principle. Yeah. So the real blessings that we can attract heaven is when we study the divine principle and practice this in our daily life, and also share. Adieu. Adieu. So I'm very grateful to share my. I have also 6 children and 2 grandchildren, and then
now we are doing HTM here in Cabanatuan, Nueva Ecija. So HTM, Heavenly Tribal Messiah. Yeah. So through this HTM, then our love to God will become more and more deep, no? Because we're going to bless 430 and little by little educate them through the divine principle. So so our love to God becoming more and more deep, yeah. And then finally, so through participation in the mission, we can really feel the heart of God. Yeah, we can feel. So and then through this, we can really acquire heavenly blessings in our life. Adieu. So that, I think that's all I can share. Thank you very much for listening. Thank you so much, Bishop Wincy Manabat. Ayan. So, Thank you. Very powerful, Reverend Ernie. Very powerful. so anyway, si Kuya Wincy po, isa rin po sila sa mga nag-receive ng blessing. So, kagaya po ng nasabi ko kanina, so dalawa po yung tinatawag na blessed couple, yung tinatawag na previous marriage couple. Ibig sabihin, nag-join sila ng blessing, may asawa na. So kami at saka si Kuya Wincy, nag-join po kami ng blessing single. So ang partner po ni Kuya Wincy is Brazilian. No? So Brazilian po yung partner niya. And then ang partner ko po is Japanese. So ito po yung isa sa mga madali ang kapamaraanan na para mapagkaisa ang lahat ng tao bilang isang pamilya. Nasabi ni Father Moon na pag-asawahin ang magkakaibang kulay, iba-ibang lahi, iba-ibang relihiyon. So pag nagsama-sama yan, tayo'y nagsama-sama bilang isang pamilya. Kasi pagdating sa love have no boundaries. Amen? Adyo? No? So love have no Amen. boundaries. Adieu. No, wala pong boundaries. Kaya sa pamamagitan po nito, so napagkakaisa ang lahat ng tao. And then ang purpose po nito, even yung sinasabing yung magkakaaway na bansa, para ma-resolve yung resentment ng ating mga ancestors. Kagaya po yung bansa natin, sinakop ng mga Hapon. So nagkaroon po marami po silang ginawa. So namatay sila. Kasi ang environment po kasi sa Kingdom of Heaven is yung mayroong true love. Pag ang tao ay namatay na may resentment, may galit, hindi po sila maka-enter sa Kingdom of Heaven. Kaya dito po natin maintindihan yung sinasabi ni Jesus Christ na love one another, love your neighbors, and even love your enemy. Pag namatay ka, hindi ka tatanungin kung ang status mo sa buhay mo, ano ang relihiyon mo, ano ang na-achieve mo. So, kaya ang ating pagsikapan habang nabubuhay tayo, paano natin ma-practice yung true love. Amen? So, yun po yun. Kaya isa sa kapamaraan para ma-resolve yung resentment, galit, pag-asawahin. Sabi ni Jesus Christ, love your enemy. Si Father Moon, marry your enemy. Kaya kasama mo sa pagkain, pagtulog, katabi mo pati yung kaaway mo. Kaya totoo, minsan kaaway natin ng ating asawa. Natawa si Pastor Herm, no? Minsan, di ba, kaaway natin ang ating asawa, pero no choice. Kailangan nating mahalin. Adyo, amen? Okay, so anyway, so dito na po natatapos yung ating module. So next Friday po yung last module natin. So niimbitahan ko po si Pastor Hermie na tayo po ay i-close sa panalangin. Pa-unmute po. Pa-unmute po, Pastor Herm. Hello? Yes, okay po. Okay. Okay, let's pray. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pribilehiyo na kami ay tinawag mo sa pamilyang ito na nagbabago ng lahi upang kami ay makapasok sa iyong karya. Ayun, salamat sa kaharian
na itinatag mo, na binaba mo dito sa lupa, pang kami, Panginoon, ay mamuhay na may pag-ibig at tunay na pag-ibig sa aming kapwa, kaaway. At higit sa lahat, pag-ibig, Panginoon, na nagbubuhat sa iyo. Dalangin po namin nawa ito'y patuloy na tumubo sa aming kaibuturan ng aming puso hanggang sa aming katauhan upang sa ganon kami ay maging isang modelo sa iyong harapan at sa lahat ng tao. Ito, Panginoon, ang panahon na kung kailangan namin sa panahon ito upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Maging influensya kami, Panginoon, sa mga taong nadidiliman ng isipan, nabubulag sa katotohanan. Dakilang Diyos, ang aming buhay ay aalay namin sa iyo, katulad ng sinasabi ni Reverend Moon. Kailangan namin mag-sacrifice at aming Panginoong bigay ang aming buhay para din naman sa iba at hindi lamang sa aming pamilya, sa aming mga sarili, kundi para din, Panginoon, sa lahat, sapagkat ito ang iyong tawag upang gawin namin ang misyon sa buong daigdig. Panginoon, salamat sa pribilehiyong ito. Nawa, patuloy mo kaming gabayan, iingatan sa lahat ng pagkakataon at oras. Upang sa ganun, marami pa kaming madala at madala sa pamilya na kung saan, Panginoon, magbabago ng lahi. Tungo, Panginoon, sa lahi, Panginoon, na nagbubuhat sa iyo. Panginoon, salamat po na kay mga pamilya na ipatuloy rin pong iingan at gagabayan. Hanggang sa muli, Panginoon, salamat po sa iyong lingkod, Pastor Ilano, at ang iba pa na nagbigay ng encouragement sa gabing ito. I-bless mo kami lahat, Panginoon. Salamat sa blessing. Pagkakalot mo sa amin, Panginoon. Bagay namin sa mga panahon ito hanggang sa susunod pa ng mga pagkakataon at panahon. Salamat po, Panginoon Diyos. At aking pong inire-report sa aking pangalan, Pastor Herminio Soleta and Joy Soleta, Blessed Couples, Adieu. Pa-open yung pa-open yung camera. Yes. Open po natin yung camera, lahat. Ma'am Irma Joyce, Melincio, yan. Pa-open po. Yan. Jen, ikaw mag-picture. Okay, sige. Okay po. Ready? Smile. Smile, heart, heart. Okay, heart, heart, small hearts. Since tomorrow will be Valentine's Day. Happy Yay. Valentine's Day sa inyo. Okay, big heart yung nasa ulo. Yung ano po, yun yung sa ulo. Yun daw, big heart daw. Ganyan, yan po. Just like Pastor Ernesto. Yeah. Big heart. Big Kung nandiyan heart. yung mag-asawa, di Yan, okay. Yan, si Nanay Josie at si Tatay Wale. Yan. So, ready? 1, 2, 3. Okay. Next is fighting. Vision 2027. Songni. Okay, thank you so much. Thank you. Happy Valentine's Day sa lahat. Happy Valentine's Day. Advance. Happy Valentine's See Day. you on Friday. Pastor. Pastor Her- I want to go Happy to Palawan. Valentine's Very Day. beautiful land. Para mamayang gabi. Thank you. Okay. At Papa Day in bukas. Palawan. Yeah. God bless Let's everyone go to there. Palawan. Yes, gusto ko punta dyan. It's a beautiful place. I want to do Yes. I want to do fishing in I met Palawan. you. Yeah. I want to ride a big boat. I want a Yes. boat. Thank you sa lahat.
Yeah. Okay, nice to meet you, everyone. Corazon? Bless you. Ang tawin ng group, nandiyan sila. Siguro mag-ano na yan. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Remember. Happy Valentine's po. Happy Valentine's. Happy Valentine's Day po sa lahat. Happy Valentine's po sa inyo lahat. Bye-bye. Good night po. Good night. Bye. I'll call na. You need to off day first. You have to off the Zoom first. Okay? Off.